Father Almighty, we praise you, we glorify your powerful name for this another wonderful day. I ask pardon, apology, forgiveness for all our trespasses. Father, I ask you, forgive all of us. Bless also, Father, our benefactors, partners, donors, the people behind this ministry, for their faithfulness and generosity. As I pray, Father, for our Roman Catholic Church authorities, our government, the San Miguel Cable Network, Radio Hagna, DTV Cable Ubay, Radio Ubay, Bohol Cable TV Valencia, all our Banta radio stations in different towns. Bless all our towers, frequencies, hookups. Bless all our staff, our management with Boss John Daniel and the Board of Directors with Boss Ligaya and their businesses with the GD Clegan Foundation Incorporated. Father, bless all our dreams, plans, activities, projects, businesses, that it will come to fulfillment in your perfect timing. I claim it, Father. As I pray, na imong panalanginan ang tanan na nagtanaw sa telebisyon, nagsunod sa radyo, sa internet, ug sa nagkadiyang mga pamantalaan. Let them feel your healing presence sulod sa ilang kasing-kasing. As I claim and declare, Father, for more miracles, healing, abundance, prosperity, fevers to come down. As I claim, Father, for the resolutions of all our curses, bondages, sicknesses, troubles, hindrance, and dispersed worries, all our sins, Father, please dissolve and heal each one of us one by one. Labi na sakit sa utok, ulo, matalong baba, liw kasing-kasing, breast problem, sa atin sa baga, sa kidney, pancreas, reproductive organ, tissues, muscle cells, sa bukog, sa panit, sa dugo, chemical imbalance, immune system, nervous breakdown, hypertension, hyperacidity, psychological problems, emotional problems, those who have cancer. Amahan, please heal us one by one. Veni Sanctis Spiritus, come Holy Spirit, empower us, enlighten us, comfort us, shower your wisdom to each one of us. Santa Maria sa Jose, pray for us. Uban ni Chofilo Camumot, Pula Anthony, San Pedro Calungsod Lorenzo Ruiz, iampo mi. San Pedro Apostol Mapustulos, pray for our courage and wisdom. Padre Pio San Blas, pray for our healing. Mother Teresa Centuries, pray for our ministry, for the least fortunate, and for the children. Sa mga kangil, ubas mga kangilis protikas, Tamas de Aquinas Agustin, pray for more wisdom. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Ang atong Ebanghelyo karong adlaw sumala ni San Lucas Kapitulo 24, 35 ngadto og 48. Unya, gisaysay sa duha ka tawo ang naitabo didto sa dalan ug ang pagkailan nila sa Ginoo sa iyang pagpikas-pikasapan. Samtang nagsugilon pa sa niini, mitungha ang Ginoo sa taliwala nila og miingon, ang kalinaw mag-uban kaninyo. Nakurat sila og nalisang og nagunauna na nakakita sila multo. Apan mingon siya kanila, nganong nabalaka man kamo? Nganong nagduduha kamo? Tan-aw ninyo ang ako makamot ug mga tiil, ako gayud kini, ikapa ako makita ninyo kang espiritu walay unod og bukog, walay mga bukog sama sa nakita ninyo nga niya kanako. Gisulti niya kini og iyang gipakita kanilang iyang mga kamot ug mga tiil. Apan wala gyapon sila makatuo og gilabihan ang ilang kaybulong, apan nalipay silang nakita. Busa gipangutana sila ni Jesus, "Duda ba kamoy makaon dinhi?" O giyatagan nila siya usa ka na sinugbang isda. O gidawat kini Jesus og ikaon diha sa ilang atubangan. Unya mingon siya kanila, "Kining mga butanga mao gayud ang akong gisulti kaninyo samtang uban pa ako kadinyo. Kinahanglan matuman ang tanan nga nisulat may tungod kanako sa balaod ni Moises ug sa mga sulat sa mga propeta ingon man sa mga salmo." Unya gipasabot niya sila sa kasulatan
og miingon siya kanila, kini mao ang isulat ng Mesiyas kinahanglan nga mag-antos ug unya mabanaw sa katulong adlaw. Kinahanglan nga isangyaw pinaagi sa iyang ngalan ang minsay may tungod sa paginulsol ug sa pagpasaylo sa mga sala ngadto sa tanang mga nasod. Sugod sa Jerusalem, kamo mga saksi ni ining mga butanga. Today, we are remembering another saint nga mao si San Agnes of Montepulciano, nun and foundress in Tuscany. She was born in Circa in 12th century. At the age of 9, entered the monastery of Montepulciano near Rome in Graciano. 4 years later, she was commissioned by Pope Nicholas IV to assist in the foundation of a new convent. At 15, she became the head of the nuns, there about 1,300. The people of Montepulciano built a new convent in order to lure Agnes back to them. She established a convent under the Dominican rule and governed there until her death. Agnes was noted for her visions. She held the infant Christ in her arms and received Holy Communion from an angel. She experienced levitations and she performed miracles for the faithful of the region. She still revered in Tuscany. Legacy. In her young age, atong makita gakining maong santa nga atong gihandom niining taknaa. Siyang kabatanon, binisisyon siya na molagad sa labang makagagahom. Ako gusto nga kitang mga ginikanan atong tabangan ang atong mga anak nga makunik, matay-up ang ilang espiritual nga kinabuhi diha sa nataran sa pagpangginoo, pagpangginiyos sa pagpangalagad. Ngano tungod kay kung kini mulakra sa ilang kasing-kasing, it will guide them nga mahimo sila nga maayong tao diining kalibutana. Kay kun kahoy pa, kun gamay pa gani, dali kayong dasagan, kun bawog daling tuliron, anad ko ana, kay maghuhuma man ko by profession. Nakakita ko sa naturalista sa usa ka tanom. Pero gani og kahoy ng dako, pag mabawog na gina forever. Pero anyway, ang tao, bisag kapila mabawog, na pa'y chance nga matulid. Pero my point is like this, mas nindot kung ang atong mga anak, ang mga kabataan, na expose diha sa spiritual arena. Kay kung sila ma-expose niya na, ganahan sila maghimog maayo, mangginoo, walagad sa Ginoo. You know what, when I was very young, what I remembered when I was in elementary, na may sugat sa simbahan after Holy Week, mutambong ko with my barkadas adtong natug simbahan. Mao to'y pirmi nako may numduman. Nasol simbahan, nakatuog ko hangtod nagulat og kadlawon. Niya pag naay lubong, moadto ko, makakita gali kog parig sa Kristan. Before, when I was very young, nangandoy ko, gusto ko magpari, or gusto ko malagad sa Ginoo. Kumbaga, tungod kay nako sa church, nako sa church perimeter or spiritual avenue, na-inspired ko. Mao ni ang akong ninumduman when I was very young. Niya akong auntie sa una, when we were in Cebu, brought me sa simbahan sa USGR. Na may simbahan ng USGR, University of San Jose, Recolitos. Simba sa Guadalupe, dito ko. So when I was very young, elementary pa ko, mo lang ang mga dapit nga pangginoo ba naka-influence nako.
Mo nang diha ko nakapamalandong nga kun ang usa ka bata, ang usa ka linghod ug pangunahuna, ma-expose diha sa spiritual arena or else ma-aware siya about God. Ma-aware siya sa butang nga langitnon or balaan. It will guide this little child in his or in her growing to become good and to guide this child in his or in her spiritual life. Ug mao ni ang akong gituan for this privilege nga kita gituguta sa Ginoo nga ma-expose using modern technology. And even Pope Francis accepts already that modern technology is the best tool to proclaim the gospel of Jesus Christ. Ang pribilehiyong gihatag sa Ginoo sa ato nga nakawali ta sa TV, radio, newspapers, internet, website, then we have our satellite also nga signal gigamit transmitting the gospel in different corners of this country, Philippines, via CCTN. You know what, my dear people, nakapamalandong ko nga ang inyong mga kabataan silang pagtubo niya kamong ginikanan, sige mugsunod sa atong wali, sige mo og pamati, sige mo pamalandong, bisan di sila kasabot, pero mulakra na silang una-una kasing-kasing as they grew up, nga hindi si Papa Mama Rabap, sige ni paminaw ni Brother Ritzel. Kibali ang environment sa inyong panimalay, sa inyong lugar where you are, maghatag og kagayunan sa inyong mga anak sa kinabuhi nga espiritual. Mo nang kamong ginikanan nga nagsige og tune in without fear. Nakadag yung kusang looba, gipakita gid ninyo nga gusto gid mo mukat-on og pagtulunas Ginoo. Kabalo mo, di lang kamo ang beneficiaries ni ana, parents. Listen to me. But the rest of your loved ones inside your families, labi nas mga linghod, isag di sila kasabot, pagkangan nga nang minaw mo, mulakras lang kasing-kasing, nga magkunahuna sila, nga ang ilang ginikanan, Diyos nun, kay sige mong paminaw sa pagtulunan sa labang makagagahom. And I know that's what Tom feels every now and then. Tungod kay nakita niya how religious are we with Alma, kabalo mo, there are many times nga akong anak maunay manghagad na mo og simba. Di, me, simba taron. Murag kumuto na kong kasing-kasing sa linghod niyang pangunauna, iya minggi agda nga manimba daw mi. Wadto daw mig simbahan. And you know what? She cried because there was an instance nga wa mi kaabot sa simbahan for unexpected reasons. My daughter Tam cried kay wa daw siya kasimba. Kay wa mi kadto. Diha na ako nakita usab kining maong sitwasyon. Nga ko nang imong anak na expose gani diha sa kinabuhi nga Pangginoo, mutatak na sa iyang kasing-kasing until sa iyang pagdako hangtod sa iyang kamatayon. Ug mao ni ang atong gihandom nga santa nining taknaa, 9 years old pa si San Agnes misulod nagkonbento. Ug gani namatay siya nga puno sa dalaygong buhat niya iyang mga pag-ampo gidungog sa Ginoo. God perform miracles through this woman for the people in her time. San Agnes tabangi mi nga kaming ginikanan makaagak sa mga kabataan nga ma-expose diha sa spiritual arena aron magtubo sila nga Dios nun matarong nining kalibutana. San Agnes, panalangini og iampong kabataan nga sama nimo sa imong linghod nga pangunahuna nangalagad ka sa labawng gamahanang amahan, imong gihalad imong kinabuhi sa way pagmakuli. Pray for our healing, conversion, prosperity, favors, enlightenment. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Hallelujah. Power line for today. It says,
life is not short but long because God has a reason for you to fulfill on this planet Earth. I would like to contradict this principle na ang kinabuhi is short. Di na tinuod because ang matag usa kanato na may kasiklasing panindigan, paniniwala, conviction. Ako konbinsado ug nagtuo ngang kinabuhi dili mubo kun dili taas as what God designs sa matag usa kanato niining kalibutana. Ngano tungod kay ang Dios nay gustong ipahimo. Mao ni ang may tabo kung di ni mo himuon ang gusto sa Ginoo, logically speaking, siyempre, unsa pa may pulos sa imong pagkaymugso sa kalibutan, wala na. Meaning, kung gusto kang mutaas ang imong kinabuhi, paghimo sa unsay iyang gusto, that's it. God will prolong your existence, your lifespan, tungod ka nakita niya nga efficient, productive ka, useful ka, munang angayan pa ka nga papuyon hining kalibutan. Can I prove to you this proposition? Yes, of course. Sumala sa Dosari, Kapitulo 20, si Hari Ezekias, you know what, my dear people, gidugangan og 15 ka tuig sa Ginoo tungod sa iyang pagbag-o niya, tungod sa iyang paghalad sa kinabuhi sa Ginoo. Yung Ginoo, dugangan ti kag 15 ka tuig para imong mahimo ang imong obligasyon isip usa ka hari in order you can do more good things. Mao na kung gusto kag taas ka edad, di na tinuod ng masamang damo, matagal mamatay. Di na tinuod. Bakak na. Wisdom chapter 3, ang mga matarong mo'y taas og kinabuhi. Meaning, ang mga taong naghimo og dautan na di maayo gibuhat, matuman ang purpose sa iyang pagkaymugso sa kalibutan. Sa sides Ginoo, sa pa may rason nganong buhion ka? Sa pa may rason sa Ginoo nganong dagdagan pa ang imong tuig? Sa pa may rason sa Ginoo nganong extend ka? Anyway, sometimes ang Ginoo mo extend mo, tagaan kag pabor, taas ka kinabuhi, kay namasin siya, in the long run magbag-o ra ka. Magkaamgo ka. Makainuklog ka. Mag-usab ka. Pero kung tanaw sa Ginoong wa gyud kausaban sa mong kinabuhi, wa gyud ka naghimog maayo ba? Pulos sa gidautan imong gibuhat ning kinabuhi ah. Ang Ginoo kabalo mo muingon na lang kay Deuteronomy 32:39 mamay tagyas kinabuhi. Ako na lang kang kuwaon anak. Kay makaamong unya ka. Makadamage pa kag uban. Mo nang see to it nga ang imong ibuhat every day is in line with the will of our Almighty God in order that God is what you convince nga angayan pa kang papuyos kalibutan ba? Patason imong edad. Kay productive ka, maayo kag performance. Kay kung tanaw sa Ginoong makaamong na lang ka, delikado. Posibleng kwaon kaniya. Mo nang in order you will have more years to come in your life, if you want to stay longer on this planet Earth, be good. Do good. Serve God. Do good for other people around you. And rest assured that God will prolong your existence on this planet Earth. People of the living God, thank you for joining us. I would like to express my heartfelt gratitude to our present givers, Manuel Ilinakang of Bunga Ilaya,
with Vicky Tadlas, grupo ning Bibi Leksionis, ang bibing dako lang gihapon. Diya sa Golden Section. Itong may gala diya sa public market. Meat section, uban sa mga ortis ni Joy Gruel, sa isdaan na ililing og na Bergie, og na Linda, og sa gulayan, question. Thank you so much. I expect more people nga magpalit og radio niya inyong i-tune in ang atong programa. Lipay kay Tahana. Thank you so much. Tural ba sisters? Nagpadalag tabang dining taknaa. Salamat inyo uplok. Hagna Tay Manuel na Firas of Tugas. Kumusta mga yuma diya? Then the boy Vincent Lido uban ni Tercia o ni Nursing. Tony Madira, a very successful father of Pahina, Manuel Teribantilan, Rodit Bibilo Kasukot of Gindulman, ano tining amisula sa Billy Ubay, na refilling station o rice mill, Aladibed Sevilla, grupong Paskabunok of Bunga Ilaya. Animos of Kantagay, salamat. Ditong Zelon, Silingang Naikura, please do prayers for Naikura Iko, Pamilyang Bilgings, Bispring Ilimon. Nainalan sa inyong mga pagampo. Angel Christopher ug Ilin Mukoy, uban ni Nay Maria, and keep praying for Kiara, for her good health, sa tibok pamilya ug banay, uban ni Christoph. Pagpalain kayo. And keep praying for Gisidio Salisi, nagpaampo ni sa atong ministeryo. And also Mike Bombay Basar, nagbaligya sa mga amplifiers, Sakura, Concert, TV Flat, Panaton Speaker, Crown, then TV Antenna, Super Baron, usas inventors ni ini, Boss John Daniel, radio, portable, megaphone, trompa, microphone, wireless, microphone with wire, video key, water dispenser, all kinds of appliances. Naa sa Mike Bombay Basar, dool sa Altam Litsunan. Dias dool sila kay Volcanan Sing Shop. Tumigala dia kada adlaw pista birthday. Dool sa Romjik Dry Goods. Dool sa traffic light. Thank you mga empleyado sa atong pulis ng Panan kay according to our informant, oftentimes ga-tune in sila sa atong wali. Inig traffic dia, inig stop, maminaw sa taguwat ang mga biyahidor, lipay tana. Labi na ang Romjik Dry Goods branches, Iskinita, Palos Canulao, o sa port area. Na ilag yung gituyo pagbutang o transistor radio ang ilang establishments as their boss commanded or requested them to do in favor of our daily broadcast. Tinganin ni sila. Kita man sa nako that God blesses this business tungod kay pila ka tuig ni sila nga nagsunod-sunod sa atong mga wali. Yanindot kayo ng mga customers tatagaag kay gayunan nga makadungog sa atong wali matag adlaw. Unang, if you want appliances adto mo sa Mike Bombay Basar, nangita ginis atoa kay gusto siyang mo sponsor at the same time advertise nako yang negosyo usa ni ka Indiano. Kauban ning Griko atong igala, Manilinder. Thank you also Adonis Doris Arabaca, Lechon King o Goldsmith sa Pangdan, Isidra Saning Ulayer, Manti sa Bamboo Shop, Igagang Agaw Chupi. Kumusta Agaw Chupi? We're praying for you. With Junit's tutorial sa musika o what services dias at Trium Public Market. Find him. Binji tunay nagmahalan, tunaaklan sa Kanupaw. Jotan Arin Irabon. Nya Tayboy, ay duding uban ni Maria. Salamat kaayo pagpalain. Rosindo Narcisolan, PJ Gabit Supply, Dr. Pedro Cel, Yatchabilio, and Bibi Willie Galgo, Koino family of Gindulman, grupong Inang Irene, ines ko na ng tabang. Pagtuwa ko sa Gindulman, mahimo kong anak sa kanang panabo. Kaya kung asa ko ipadpad na may mupakaon akong pamilya, munang pwede sa ko anggaan og anak sa kanunayng panabo. Sabi mo sa anak sa kanang panabo? Sipi. Kada pista adto. Mao na siya. And thank you, Ronor Arnold Rosel Naldosa, Tumigala. Kumusta, Ma'am Rosel? We're praying for you.
pagpalain ka. Keep working for this ministry. Doon nga laryon, atong igalas kadalanan, Duning Galintis, Slerina Abosio, o Kasinsya, Salarda, grupong Adilimit, ang babaeng butan kayo, ang presidentes mga disabled Garcia, Pinangas Gobyerno. Mimi sa to chat sa Faith Trino, Silingang Crisons, salamat. Katong gustong mo appeal, mga daan tong givers, you are still welcome. Nya, Brada Olacasio is what we call allowed to raise funds for this ministry in any amount you can do. Ako, prank ako, this ministry runs by your supports. Nya, thousands of money atong gigasto para lang sa Ebanghelyo sa Ginoo. Di na ninyo mabaliyo nga we spent a lot of money for the sake of the gospel of Jesus Christ. Nakita na ko, everything is easy. Bisan ang atong gibuhat nga autos and feeding ni Boss John Daniel, sayon. Ngano, naalagi mo. Sa una, grabe ako ang anxieties, pila katuig, midaw na akong health. Karon, wala na. Nakita ginakos kong gulingon na relax na. Kay ako, confident kayo na naa mo. Di ko ninyo pasagdan, di ko nyo biyaan, di ko nyo talikdan. Makalaom ba ko ninyo? Kaya na ay mga tao, ibran din nga voluntaryo para sa atong ministeryo. People of Anda, Global 1, Global 2, tapad sa Anda de Boracay, sa mga Tan, mga Riwa, Makinano, uban ni Fortunata Goldie, how are you? Mga School of Gindulman, pagpalain kayo. Ubas mga haligi nato sa ministeryo, pagpalain. Kim Ab nila Badan, Orokita, Kalipay, Hinguog, mga Dablog, Tumakin, Pinangga Tamo, taga Mindanao, wherever you are, pagpalain kayo. Then, Altam displays the following. We have Pure Tablia, Flor Coffee, Cookies ni Quezon, Spans Carolina, with RC Products, and Beauty ni Dita, Itlog Maalat ni Jerzam. We have groceries and small items. We have Snack Center. Gusto mo, bisita mo sa Altam Business Center. Tapad na ang Angie's Eatery. Iskinita Padong Lunoy. Dias Poblasyon. Visit mo kay Nakoy Tablia niya. Ayaw kalimtig palitin yung dubinahan or akong libro. While drinking si Kwate, basa mo sa akong libro. Aron nga magatabang ko sa inyong spiritual life. Right? Mo ning akong agda ninyo, my dear patronizers. Ibinaan din nakita nato, we're running for 3 years already sa Altam Business Center sa itong groceries nga negosyo. Nanatay mga diehard nga mga suki, mga patronizers. Tagalayang lugar mo anha ra mo palit kay negosyo dang Brother Edsel. Wow, lipay tana. And we have also Altam Litson Manok. You're falling in love at first bite. Kung di mo ma-inlove sa manok, okay ras tagiya. Akong wife, ingon siya, pag naay ma-inlove na ako, okay ras siya, kay gwapo yung bana. Asa mo kita gasawa yung ana. Then, among manok ay laging bago. In courtesy of Cinderella Fresh Chicken. Tapad ka ginger fresh chicken. Tungbak kapusay. Niya, natay fried, natay limpo, mangayo ko og dispensa ang atong fried og limpo tungod kay pila pa na kabuan mi exist, kamulo patang adjust. Rest assured ang atong Litson Manok, confident na kaayo mi sa atong negosyo nga mao ni ang atong Altam's Pride karon tungod kay hinahinan ni mitatak diha sa panlasa sa mga tao. Unya, muluto tag ulos baboy, pato, pabo, limpo in a very affordable price. O gusto nako nga usbon ang pagpaybalo ninyo kung mahimo, ayaw na lang mughangyo ni Edsel Clusas about sa atong business tungod kay I need more money. Ngano? Tungod sa daghan natong gipanggastuan. Walang mamasayod, but I spent a lot of money every now and then tungod sa atong mga gipanghimo sa katilingban ug nining maong ministeryo. Mo nang instead mo hangyo mo, akong hangyo ninyo, dugangi inyong gibayad. Barato raman namang tinda, pakapinin ninyo. Nindot kayo niya, ingna nga atong mga workers nga ang pakapin ihatag sa Altam. Mo na akong advice ninyo, instead mo hangyo mo, ayaw na lang.
Tabang lang ninyo na sa atong gibuhat. Then we have also lakatan, saging, tundan. Every now and then, magpadala ang Altam Highland View nato. Kinamantay farm. Natay worker dito na nagatiman sa atong pagpanguma. Ako nang gipromote tungod kay ang atong investor sa atong project sa farm, sige nag-apura. Kanusa na mahuman ang atong proyekto, mo nang ubanis inyong mapag-ampo, sooner or later makabisita ra mo. Niining akong gituan, soon will become Alicia's Pride, one of the destinations of our tourist like you. Mubisita mo sa mong lugar to see the panoramic view, the wonder of the world. Kaya nasa ibabos mo to. Basta, mga botatana, yapil na ninyo sa inyong mga pangadiya. Thank you. Tanan nag-tune in, thank you. In behalf of Asibis family, Hagna Rock Resort, Hagna Body Fresh Gym with their beauty products, Kalusa Chicken Barbecue Unlimited Rice, Subos Frozen Foods, Duol Kabilyong spare parts o construction supplier ni siya itong Igala, akong i-promote ilang negosyo. Sila ay may nagpakaon ako everyday. Labi na og klasihan tungod kay ila ng panata sa Dios. At least nakapangalagad sila sa Ginoo, pinagis pagatiman sa alagad sa Ginoo. Mao nay nahitabo. Manang please patronize all their businesses also na akong gi-promote. And also Ronald Lantaka, thank you sa Lantaka businesses. Kumaring nursing, thank you also pagpalain ka. Hilda sa Herbalife, pagpalain. Then, Dutibit Restaurant, thank you for tuning in. Tanang nagpatingog ka, tanang nag-tune in, nag-monitor sa tong walik. Salamat inyo. Uban ako, gwapo siya pagwa daw ko, tunton, kadilinya bunani. Tanan nga pre-warriors, wherever you are, whoever you are, with the blessings of the Almighty Father be upon you. Speaking of our gospel, nagisgot ni may tungod sa pagpakita ni Jesus Christ sa iyang mga tinunan. Ngano? Ang iyang mga tinunan, naguol, nabalaka, nawad-agana, tungod kay namatay ang ilang gisaligan. Namatay si Jesus Christ nga ilang gilauman. Although, giingnan sila ni Kristo nga mabanaw siya. Despite of what Jesus said, ahead of His crucifixion on the cross, atong makita, my dear people, nga ang mga tinunan na bothered, na worry, nagduda. Si Kristo may pakita. Si Kristo may adto. Ngano, tungod kay gusto ni Kristo nga i-comfort sila sa ilang down sa kinabuhi. I know, it's one of us, na mga panahon nga depressed down ta, na mga panahon nga nag-uulta, na mga panahon nga nabalaka ta, na mga panahon nga labihan ang atong trouble sa kinabuhi. Ang ato mangong nature gusto tag i-comfort. Ang atong nature gusto ta og i-cheer up, gusto ta i-elevate ang atong pagbati. Gusto ta og i-boost ang atong within tungod kay mao ni ang atong naturalisa sa atong pagkayuman. In the case of the disciples of Jesus Christ, when they had this kind of feelings within them, you know what? Si Kristo Himself, maoy miadto, maoy nagpakita, kay gusto niyang i-comfort ang iyang mga disipulo. This situation reminds all of us, my dear people, nga kung kita down, nawad-ag paglaom, nawad-ag pagtuo, nawad-an o kadasig, nawad-an o kaning energy or enthusiast sa atong panaw, there is God
who will comfort us. There is God who will encourage us, uplift us, boost us. Mo nang dili gyud gustong Dios nga down ka. Mo nang kamong mga down karon takna, nawad ag paglaom, pagtuo, ganang magpakabuhi, depressed. You know what? God is dismayed watching you. Because once and for all, He never created you to have that kind of what He called disposition. Kanang imong kahimtang ni kalibutan na ba? Down ka, nag-uul ka, nagsubo ka, depressed ka, nag-anxiety ka, nag-worry ka. Ang Ginoo madismaya magtan-aw nimo, ana, di sa ganahan nga mura kag gibiraning kalibutana downward. And I agree, this world is always dragging us down, but believe me, God is always uplifting us. Mo ni natures Ginoo, mo ni Dios nga akong gi-promote, giwali. Mo ni ang Dios nga akong giila o gituan. Ang Dios nga dili muuyon nga makit-an kaniya nga nahagba down nang kamong mga naay problema, sakit, pagsulay, down, kamong na mga gihambis kinabuhi, emotionally, psychologically, cheer up. Ang Diyos gusto nga mubangon ka. Ang Diyos gusto nga mupadayon ka. Ang Diyos gusto nga maghimo ka sa unsay tama bisan pa sa imong gibati nga negative within you. Despite in spite of your feeling within nga negative, kay kasagaran magud sa tao pag negative gali ang pagbati, dili ganahan mo himo og unsay tama, dili ganan mo lihok. Ang uban magpulong sa kwarto, ang uban magtago, ang uban nagtubok, nag-commit og suicide, ang uban di paduol, di gustong istoryahon. Kabantay mo na mga ingani nga mga classes mga tao, pag down, di gusto nga samukon, gusto mag-inusara, gusto nga magtago siya. Kabalo mo, dili malipay ang Dios kamakitan nga ingana ang imong kahimtang dining kalibutana. There is God ka gustong i-uplift ka. There is God nga gustong ituboy ka. There is God nga gustong i-energize ka. Mao nang karon kung sa imong kinabuhi mura na kag kasurindiron, kagipapon, tan-aw nimo sa imong kaugalingon nga luoy nagselfpity ka, mibati kag self-unworthiness, that you are nonsense, that you are nothing on this planet Earth. That's only your thinking. God has what he called opposite thinking toward you. Tungod kay ang Ginoo di man malipay magtan-aw down ka, gusto niyang i-cheer up ka. Pero kita kabalo mo sa makadang gayon, nagunaw-na tang down ta, unya magunaw-na ta nga ang Ginoo uyon sa imong pagka-down, uyon sa imong pagkahagba, uyon sa imong depression, uyon sa imong disappointments, uyon sa imong distress. Mora ba natong pagtuo sa Ginoo nga niuyon sa unsay atong kahimtang nga di maayo. Mo nang mayong ka, Lord, why this is happening to me? Pero you know what? Behind to what is happening to you, ang Ginoo baya laki sa iyang pananaw sa imo. Wa sa kauyon. Nga ingana ka. Mo ni tabo sa ebanghelyo, si Kristo nagpakita miadto tungod kay nga mga tinun-an nagsugod nagtago. Tungod sa kadlok John 20 nagtago sila sa usa ka lawak. Ngano kay nadlok sila sa mga tao. Kay wa na si Kristo nga ilang gisaligan. Kabalo mo kining reaksyon na sa mga disipulo kung ato ning ma-apply tong kinabuhi that we will feel fear if God is away or absent from us, from our sides. Para nako, it's good. On the other side, tungod kay usa kini kapag pakita nga by our own strength, by our own power and capacity, di na to kaya without the intervention of Christ in our individual life. When Jesus was there, still alive, all of His disciples were brave, courageous, enthusiastic, fighting.
different, what he called, barriers, obstacles, because Jesus was there, accompanying with them as a human. But you know what? When Jesus was gone, when Jesus died already, when Jesus became dead, kabalo mo, ang iyang mga tinunan, ni bati ug panalaw, tago sila. Nag-isolate sila silang kaugalingon, hadlok sila. Kung kining maong pagbati, mauni ang atong pagbati, para nako, ako ning opinion, okay na. Tungod kay nagpaila na nga, di gyud mo kaya di ay, kung was Kristos imong kinabuhi. Kaysa John 15:5, mingon man si Kristo, kung wa mo sarang mahimo. Nindot na kung maabot ka ana nga season or stage of your life, kamubati ka. Nadagan kang kahadlok sa kinabuhi, kabalaka, kaguol. Tungod kay una ka that God is away from you. Now, to cure that anxieties, fears, worries in your life, what you should do. Unsa imong himuon? Mangita kag paagi how to connect with your God. Kay maura na ang antidote, tambal, treatment, nga kaning kagul, kabalaka, kahadlok sa kinabuhi, fear, anxieties, will go away from you, will disappear. Because you know that there is God with you. Meaning, sa panahon day nga mag-uol, mabalaka ka, kay hunauna ni mo, God is far, sometimes, ang Ginoo mo alaw na nga may tabo na sa imong kinabuhi. Kay, nahibaw siya, nga ni anang taknaa, mangita kas iya. Ngunang part of life kining atong kagool kabalaka, kining atong mga anxieties, ngano tungod kay nahadlo ka like the disciples of Christ got afraid tungod kay wa gud si Kristo kauban nila, nagtago sila. Pero si Kristo mipakita mas ilaha ngano kay gusto niyang energize ang iyang mga tinun-an nga mupadayon, mangisog nga ipagpatuloy ang ilang gisugdan niya. Ang mga disipulo kabalo mo were energized by the presence of Jesus Christ sa ilang kinabuhi. Ang ilanan nga naa ang Ginoo nato di tatalawan. Proof sa diha nga si Kristo was separated from his disciples because Jesus was at the tomb. Unsay gibatis mga disipulo, natarantar sila, naratol, nagtago, nag-isolate, right? Mo ni dangatan nato pag ang Ginoo gali wa nato daghan tang kaguol kabalaka, daghan tang anxieties. Pero sa diyang si Kristo nagpakita unsay reactions mga tinun-an, na-energize sila, natus up ang ilang emosyon, ganahan sila, kumpante na sila, confident na silang magpadayon because Jesus was there. In other words, kung ang Diyos wa nato, mo nang mutunga, everything will occur, fear, anxieties, worries, troubles, disharmony, disorder within, kabalaka, pertindagana. Pero kung na ang Ginoo nato, like the disciples of Christ, wa na sila gikadlukan tungod kina si Kristo. Kining maong sitwasyon, kining maong senaryo, hopefully, will happen also to us. Gawa na tayo angay kabalakan, kadlukan, kagulan, wan tayo angay pa nga magunaw-na tag negative tungod kay God is with us. You got my point? Kasaway na ka nga nag-uol na balaka, nahadlok sa kinabuhi, kabalumuon sa hinungdan, there is what he called a relationship problem between you and our God, relationship problem or problem in your relationship, kaya nagunaw-na magkakadlok, meaning wa na kay kakapitan or wa kay kaduulan, di ka confident nga tabangan ka sa Ginoo, meaning nay problema ang atong relasyon sa Ginoo. Kaya ang tao nga okay ang relasyon sa Ginoo, di naman na madlok, di naman maguol, di naman balaka, di naman na manalaw. Ako bitaw sa una, kabalo mo, once gali mo abot ang akong schedule nga magwali in public, magwali on TV, on radio, dahan kay ko magkagul kabalaka, what to say, what to speak. Nangutan ako sa kong kagalingon, what's wrong with me? Nakita na ako, di ko confident that God is with me. Maura ba ni hadlok, pag di ka confident that God is with you,
kanang kagol kabalaka mga anxieties mao ni maghari. Mo nang one day ming ko, Lord, kabaw ko naka. So good atong dakna until today. Wa na ko gikadlukan pag magwali magsangyaw. Tungod kay confident man ko that God is with us. Confident man ko that God is helping yours truly in proclaiming His gospel. Kaya di man sa ni akong trabaho man ng Kristo. Iya ra kong gipambit sa maong pribiliyo nga magwali. Sud sa 18 na katuig nga pagproklamar sa Ebanghelyo. Di na akong trabaho ng Kristo man akong giingnan siya. Imo man kong gisugo, imo kong gipili, imo kong gitawag. You called me to preach the gospel although I am not worthy. Anyway, no one is worthy. Only God can make us worthy. I am not qualified but God can qualify me for His purpose. Muna akong ginang Ginoo, Lord, bahala ka. Mo nang bisag mabisi ko, magtuon ko sa Ebanghelyo, dili on the spot reading of the gospel, wa na ko'y kagul. Pero di sa ingon nga totally yun, kitaw man ko, usay, panuwayon may mong utok, nauna ko tingwali na po, isa kaya akong iwali ro, no? Nga na ba? Pero, kabalo mo, my dear people, musud mas akong una-una nga, if God is with me, if God is with us, unsa pa may atong kabalakan? That is in Bible. Romans 8:35, be not mistaken. Kung ang Diyos dapig nimo, unsa may imong kadlukan? Unsa imong kabalakan? Unsa may imong katarantahan? Mao na gingon diha sa Romans 8:35. I would like to read this, kay sumpay man ni. Walay makapaymulag kanato kung ang Dios ania kanato, way makapaymulag. Unya, ingon si Pablo sa Romans 8:31, kung dapig kanato ang Dios, kinsay makigbatok kanato? Whom to fear? Kinsay atong kadlukan? Way makapaymulag nato sa Ginoo kung ang Dios niya nato, ingos Pablo. Wa tay ang ikadlukan. Pero nganong nahadlok ang mga tinunan? Because Jesus was not there physically. Because they never believe about His resurrection. Basta mo to. Motong nataranta sa nagtago sila. Mao man ang sitwasyon sa Ebanghelyo. Nagtago sila, nabalakas sila, nahadlok sila. Tuwasas lawak kay Synoptic Gospels man kining atong gibasa ron. Nani sa John chapter 20, Matthew 28, Mark 16, ang ubang gospel writers emphasize nga nanago kining mga tinunan ngano tungod sa kadlok. Ikaw, unsa imong ikadlukan? Ako naghana ko ikadlukan sa una, kwarta asa tag-iris aning ministeryo. Sus Ginoo, kay bawa pa lang mo. How much I need every month to proclaim the gospel. Tingalig madiskurahi mo. Pero ako wala, ingko bahala ka Lord. Mao ra man ni akong pirmi giampos Ginoo ba, ingko paluma ka. Labon bitaw ni kiyas ko, wa ka mo sugot. Kay nagtuo mo guning uban nga hayahay gining magwali, nindot gi kayo ning mag-alagad kas Ginoo, di ra ba gyud? Di sayon. Right? Dahong kadlok, asag kwarta, kanang outreach, sus, pila ka tuig ko nahadlok ka na, asa katag ibayad ani no? Ipatbugas, ipangatag sa mga tao. Then, Boss John said, Edsel, gusto ko ikaw mag-handle sa akong foundation. Iko, yes, boss. Nindot yun ang obedient ka, no? Kanang may kag-yes ba? Bisag, wakay mo asa ka pa do. Mao po niya ako nabati when God informed me nga, Edsel, pag full-time ugwali, ko, Lord, yes, Lord, asa ka na. Kabalo mo, my dear people, dahan ko ikadlukan, kwarta, kadlukan ako, kaba mo, kamo, mahadlok si ko ninyo, nga inyo kong biyaan, hadlok si ko ana. Mga benefactors na to, mga pillars of this ministry, mahadlok ko, makalit na kawagtang. Ubas ako may kadlukan, ay tabo, ang uban, wa pa, hantog karon. Pero na ako yung mga fears ana, makalit mong kawagtang. Nya, napo ko'y fear, nga mahadlok kong di ko mahimong modelo ninyo until my last breath. Nasa ko'y mga fear ana. Na ko'y fear kabalo mo unsa nga
Wa na ko ikawali ninyo. Niabot ko ana. I have this kind of fear, mga kahadlok ba? Nga wa na ko itudlo ninyo. Muna sa una, I told you already nga mag-reply ko kay malaki butas na kay wa ko ikatudlo sa ako ra una na. Because I was down during those moment. Kana ko ikawali ron, reply sa ko, text ka na kong technician. Reply, palihog. Reply. Relax ko. Pero kabalo mo, damor kong nag-reply, damor kong may ikya sa akong obligasyon sa pagwali, damor kong gitulisok sa akong konsensya. Namo ko'y mga sala. Pero kay ba mo unsay pinakabugat nga tulisok sa akong konsensya, dili ng mga sala nga akong nahimo. Mao ni akong na-notice, ang wa nako pagwali sa ebanghelyo, believe me, mao'y pinakabugat nga pagtulisok sa akong konsensya. Pag di ko magwali, nya wa ko'y gihimo. Kana bang dili ba importante kayo ba? Mo-absent ra gyud ko diri. Tulisokon ko sa akong konsensya. Kanang mag-relax ako, nya kanang mulakaw ra kung pwede di sa kumulakaw. Kanang mga unnecessary things ba nga akong gibaylo sa pribilehiyong makawali ko ninyo in front of you every day. Although na-replay, pero nganong tulisokon ko sa akong konsensya. Kasuyan kog sa pa sigutin ninyo. Pero ako na kumpara ang pinakabugat sa akong dughan nga murag tulisok ko ng akong konsensya kanang di ko makawali ninyo. Niagi ko anang mga panahon na may dear people nga mahadlok ko magwali. Kay mahadlok ko masayop. Mahadlok ko masipyat. Akong grammars kaagi ko ana, akong diction ning dawat na mo ko ana. Our professor seminaryo told me, ikaw bulanong jud ka, gahi kag dila. Niya, ang ag mo surrender ko gwali nga mao maginitios kong dila, akong anak mismo mo correction ako insa di nga niya pag-pronounce. Kaya kung anak si Tam, maayo man pagka-develop, liwat sa mga magtutudlos, eskwelahan niya ang itungaan, iya kong koreksyonan, di ko ma-offend, ano? I stand corrected. Dahan kong worries, dahan kong fears. Pero one day, in Lord, imo ni, paluma ka, imo kong isugo, gusto man kang ingani akong kapalaran, kaya daghang panahon lagi, gusto na kong itipas akong life. Gusto na kong itipas ba? Gusto ko ingani nga akong gusto. Yung Ginoo, no? Ali, balik. Ano akong gusto nimo? You got my point? Nabi tayo gusto nimo, di mamahitabo. Kaya mo gani gusto sa Ginoo, may kalor, di mo gini kabubuto, no? Pero karon kabalo mo, tungod kay confident ko that God is with me. Bisag di na ako siya makita. But the truth is, you know what, in my own experiences, I can feel His presence. And what is that? The fire of my soul, the fire of my heart. I want to preach the gospel. Kung tagaan kong opportunity, I will speak the gospel without fear, without hesitation, without double minds. Because ang akong happiness, nga ako siyang iproklamar. Mao nang, when God told me, it said, kadlok, ako maginang nabati, deep inside sa kong kasing-kasing. Pero dugay ko, pinakatuig kong in-adjust, na sakit na ko ana. Di ko wa ko ka-adjust sa finances, wa ko ka-adjust sa unsay akong itudlo, wa ko ka-adjust tanan. Nasakit ko, kita mo, pinakat buwan kong nawa, kaya nagpahuway ko, kaya nasakit ko, tungod na kaya nagtrubos na kong utok, nagtrubos na akong kasing-kasing. Nagtrubos ko, tungod kay gigawngan ko sa dagang kadlok. Pero mutuo man ko talang pangitabo na purpose. 16:1, 4 in Proverb. It was an awakening call for me nga ang gisultis Ginoo nako sa una pa nga di ko dapat mahadlo kay iya ni wa nako tumana. Can you hear me? Wa to nako panumbalinga. Wa to nako tagda. Kay bisag ang gusto ay kahadlok lagi. Kay namo koy mga nakitang mga circumstances nga nahadlo ko niya pagdagas mga adlaw kalit lang nasulbad, kalit lang na okay. Di ako nakakita that God is really intervening in my existence in what I have done. Pero wa ko na ma-convince. Sige lang, di po ko kahadlok. Si kaguol, si kabalaka. Usay, mabalaka ko suway kabalakan. One day, ni down akong health. I suffered. Then, I spent how many months to keep quiet? Spending times in reflection, meditation. Ug diha ko naka-found out tungod kay wa ko mutuos Ginoo kasayang inspirations kung kasing-kasing nga di ko dapat mahadlo kay dili lagi ni ako di ni ako ministeryo, dili iya ni
iya ra kong gitagaag pribileyo nga musulti sa iyang ebanghelyo. Grasya ra ni iyang gipaambit sa tuwa. Niagi ko ana. When I found out the root cause of my physical illness, of my stress, of my fatigue, akong girihab ang akong kaugalingon. My mind, my heart was reset again. Unya akong giingnan, Lord, if you will give me another chance, I will continue doing what you want with a very what you call opposite mindset, with a different perspective of life, with all confidence nga kaya na ko ni, nga di na ko mahadlok. Ako ra bang nakita sa diha nga ni-decision ko nga magwali ko, nakita na ko that my health is getting better, I'm getting well. Ngano, tungod kay wa naman ko mahadlok. Wa na ko mahadlok. Wala sa una ingaron sakit kog kalit kay labi nag-inop naman kanang mag-risk ka og funds para ibuhi sa imong ministeryo. Mabuhi din ang ministeryo way kwarta. Musugot ang management. Unsa tangkiyon? Ingon sila, lain na nimo idsil no, tangkiyuhon naman nimo ang gamit ka sa oras, channels, radio. Nya asa man tag-ibudge kuryente ana. Ingnon kong busa na. Anang mauwaw jupug ko, na jupug ko uwaw gamay. Wala tinuod. Kabalo mo, my dear people of the living God, lahi na nga akong pamati sa diyang ningsalig na ko. Di na ko madlok sa wali, di na ko madlok asa tag kwarta, wala. Di na ko madlok asa tag i-finance ng mga outreaches, advocacies, sa atong mga programs sa palibot, wala. Muna na kumpara kung kagalingon lahi kung puno kas kahadlok o wa kay kahadlok. Unya, ang hinungdan na sakit ko kay wa kumutos Ginoo nga dapat di ko mahadlok. Ang akong sakit awikin ng call Hebreo 12 moagi tag awikin ng call reminder ba? Pinumduman ka sa Ginoo ba? Na idsel. Wa ka motos kung giingon na hadlok mangug ka, mo nang na-stress ka, napatig ka, nag-worry ka, nag-anxiety ka, mo nang naingana ka, kumutingog pang Ginoo inganaon ko niya. Pero di man minganang Ginoo mutingog, di man siya musulti nato directly base sa kung pamalandong ba. Kaya ako na pong giusob akong kagulingon, kaya di nang kumadlok ron. Sus, kwarta, sayon. Iwali, tigpang kaguol. Bahala ng Holy Spirit mo diktar sa kuwam sa iyong ipaambit. Kadlok, biyaan ko ninyo. Biyaan ko suban, na may puli. Kita mo na ako. Nainawa, pero na may puli. Right? This is the truth of life. Nga usay, gawngan tas kadlok. Nya kanang kahadlok ra ba pag mag-angkod na to bisag anito nimo mahadlok ka. Di ka katuog. Magsige ka og alindasay. Kay nahadlok ka gukdos imong giutangan, nahadlok ka nga paninglan, nahadlok ka mamatay, sus kadaghang giakadlok ka to. Mahadlok tang mawas kalibutan, mahadlok ta matanggalag trabaho, mahadlok ta nga di mahumag eskwela, sus kadaghang tong ikadlukan. Pero mao ni akong giingon ninyo. Romans 8 ingon si Pablo, pag naang Ginoo ninyo, unsa man inyong gikadlukan? Somebody texted me from other province right now, akong i-recognize. Bigon siya, good morning bro, kanunay mi nagsunod sa imong wali kada buntag diri sa Monte Cuiba, Maasin City, Southern Liti. Taga Saudi din sila, taga Southern Liti. Wa nagpaila. Thank you so much people of Maasin for following me right now as we deliver the gospel of Jesus Christ. Salamat. Akong gi-recognize tungod kay ato man yung listener from other province, Southern Liti. People, ingani lang. Ayaw tuguting ang kadlok, may mugawong nimo. Kay kung kahadlok kay mugawong nimo nagpasabot nga di ka confident nga na ang Ginoo sa imo. Thank you for joining. Thank you for watching. Thank you for being with me. I don't want to close this broadcast without giving you an opportunity to make Jesus as your healer, provider, the source of miracles nga inyong gikinahanglan. Ako magampo nga sa inyong mga downfalls, inyong kaluya, distress, inyong mga depression, ayaw na paumi. Kaya ang Ginoo malipay magtanaw nimo ana. Kaya gusto siyang i-cheer up ka. Kung way mo cheer up imong tao, ay Ginoo, pero ako kabaw mo kung inyo lang tugutan nga inyo kung ihimo ang kabahis inyong adlaw-adlaw nga pagpanaw, rest assured tanan nga inyong madungogi ka nining maong ministeryo nining programa pulos ni pag-uplift ninyo kung inyo pa nang nakita.
Unya ako magampo, inyo tang maalinggatan. Ngang rason nga nung puno kas kadlok tungod kay kuwang kag salig ngang Dios naas imuha. Andam mosagakay mo tabang kanimo magkinaon sa ang dagan ining kalibutana. As I declare healing, miracles, blessings, prosperity, favors, abundance, surprises to come to each one of us in Jesus name with the Holy Spirit uban sa Pangama, Pangaliya, pagampo sa langit nung inahan, Mama Maria. Sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. The Word has been pardoned to it. God loves you.